Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to, itong nakikita nyo sa ating screen mga kababayan ay si Attorney Claire Castro. Ito po ay balita nung mga nagdaang matagal na to mga kababayan eh. Ayan kung babasahin natin yung nasa ating screen, radio anchor na si Attorney Claire Castro inaresto ng MPD. MPD, Manila Police District. Hindi ko alam yung kwento nito mga kababayan kung bakit siya naaresto. Pero ito mga kababayan, paglalabas ng video, yung lumang video ni Attorney Claire Castro, ito po ay paninira dito sa katauhan ng bagong PCO Undersecretary. Kasi kahapon po ay sumumpa siya bilang bagong USEC ng PCO, mga kababayan, Philippine Communications Office. At doon sa kanyang unang araw ng kanyang press conference with Malacanang Press Corps, nakita natin yung tapang at talagang mainit na mainit, matatalas, matalim ang kanyang pananalita laban sa mga Duterte. Kaya ngayon, ito, as expected, kabila na po ang paninira at character assassination dito kay Attorney Claire Castro. At ito po yung video, i-play natin mga kababayan para, kasi ang gusto nila palabasin dito, etong si Claire Castro ay Hysteric Claire. Ayan mga kababayan, Hysteric Claire. Yung sabihin, masyadong hysterical. At palaban na palaban kahit sa mga pulis ay lumalaban. So, ito yung pinapalabas silang negatibong ugali ni Claire Castro. Ito po kasi talaga ang style ng mga DDS, ang siraan ang kanilang mga kalaban. Wasakin ang kredibilidad at ayan, character assassination ang ginagawa nila ngayon kay Attorney Claire Castro kasi nakita siguro nila na threat ito sa kanila. Dahil umpisa pa lang, biruin mo, unang araw ng kanyang trabaho bilang PCO Undersecretary, talagang durog. Etong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero bago natin panoorin ito mga kababayan, meron lang akong gustong ibalita sa inyo. Ito pa lang si mga kababayan, si Sam Bersosa. Delikado pala ito mga kababayan Ito pa lang si Sam Bersosa, nagbabanta. Kapag medyo kinalaban mo, pagbabantaan ka. Papakinggan ninyo mga kababayan yung sa live ni Sam Bersosa na ipinost ni Bria ba to? Bria. Kasamahan po namin dati ito sa mga Iskonians. So, siguro, meron nga sinabi ito si Bria. Bria na lang ang itatawag ko. Meron siguro nga sinabi si Bria na hindi nagustuhan ni Sam Bersosa. Siguro below the belt yung sinabi ni Bria. Kaya nabwisit itong si Sam Bersosa. Pero kahit ganun mga kababayan, kapag ikaw ay public figure, kahit anong paninira sa'yo, kinakailangan kalmado ka. Ang problema kasi, ito mga kababayan, nagbanta siya diyan sa mismo sa kanyang live. Ito, panoorin natin mga kababayan. Maraming salamat. Angelo, salamat sa iyo. Bria, antayin mo, hanapin kita kung nasan ka. Kala mo ba hindi ka nakatrace? Antay ka. Tanda mo yan hanapin kita. Mabait lang tayo. Kalmado lang ako. Pero gago rin ako sa mga katulad mo. Ayan mga kababayan, narinig ninyo Sam Bersosa, tatahitahimik pero may tinatago pala to mga kababayan. Yung isang Iskonian na ang pangalan ay Bria o Bria, sinabihan niya na hahanapin kita. At sabi ni Sam Bersosa, ako, mabait ako, kalmado ako, pero gago rin ako sa mga katulad mo. Siguro ginagago siya ni Bria. Kaya, ayan mga kababayan, nakakatakot po. Etong ilang mga kandidato dyan po sa lungsod ng Maynila. Kaya sabi ko sa inyo, guys, piliin po natin yung talagang para sa tao at yung naglilingkod para sa tao. Piliin po natin yung hindi nambubudol.
At hindi yung hindi yung nananakot at nagbabanta, mga kababayan. Kaya lang po si Mayor Hanny Lacuna at Jules Serbo, pati na rin po isama nyo na yung kabuang ticket ng Asenso Manileño. Ha? Ayan po mga kababayan. Ako, Sam Perisosa ganyan ka pala Medyo yung mga followers si Sam Perisosa mag-isip-isip kayo. Mahirap maging mayor itong hindi pa mayor yan Pag mayor na yan, baka mas lalo na kayong hanapin na ito at gawan kayo ng hindi maganda. Di ba? Delikado tayo dito. Well, anyway, balik tayo mga kababayan dito kay Tony Claire Castro. Pakinggan natin yung yung inilabas silang video. Ikaw, hindi ka naninigaw, hindi ka nang halagat ng kliyente. Saan, pasensya na po talaga, ha? Akala ko siya yung pasensya. Ano kasalanan ko? Parang pagtago ng kliyente ko, kasalanan? Ganun ka na ba kaabusado? Kasalanan mo, sige, sigaw-sigawan mo ko. Ikaw, hindi ka naninigaw, hindi ka nang halagat ng kliyente. Okay. So yan mga kababayan, isa po ito sa video na pinapakalat ng mga DD shit. At ang gusto nila mangyari kasi ay ipakita itong katauhan ni Atty. Claire Castro. Ito po ay nilalabas sila para siraan, para i-character assassinate itong si Claire Castro. Kasi nga medyo siguro sila na-threaten dahil itong bagong PCO Undersecretary mga kababayan matalim at matulis, kumbaga matalas, matulis ko. Iba pala yung matulis. Matalas mga kababayan ang bibig, ang pananalita. Kaya medyo na-threaten sila, kaya ito na inuumpisahan na nga siraan si Claire Castro. At ito pa mga kababayan, isa na naman paninira kay Claire Castro. Mabasahin ko lang News ko po, Claire Castro, kaya pala puro batikos at paninira kay sa mga Duterte ang post nito. Yun lang pala ang main qualification para ma-appoint ka ni Bonget. Tri-comedy. Bakit niyo ipatawag itong si Atty. Castro? At Tricom, yung Tricom. Ngayon, tri-comedy raw. Bakit niyo ipatawag itong si Atty. Claire Castro? Ang dami kaya nitong pinakakalat na paninira online. Puro character assassination ang post nito check out her FB and YouTube accounts. Paging dumb Fernandez. Grabe Ayan, nagbunga na ang pagsipsip mo kay Bonget at sa mga buhaya. Buhaya po yan Lacoste, buhaya. So congrats, Hitard. Ayan mga kababayan, yung ito, hindi pa pala tapos. Update sa news pala, itong si Claire nang nagwala at mag-skandalo sa isang police station. To 2015 ito, panahon ni Puenoy. Sabi sa inquiry report, she was seen shouting, pushing policemen and pulling her client away from the MPD's Women and Child's desk. Skandalosa pala ang Hitard. Mukhang palingkera nga sa pagsagot niya sa media. Ito yung link sa inquiry report. Ayan mga kababayan. So, yun. Ang tawag nila kay Claire Castro ngayon, palingkera. At nakita nila kung paano sumagot yan sa media. Ganun pala daw talaga ito si Claire Castro. Palingkera. Kagaya po nung nakita natin sa video. So yun mga kababayan yung ito yung paninira ngayon kay Undersecretary ng PCO na si Tony Castro. At as expected mga kababayan, talagang pababagsakin nila ito, si Claire Castro, ka-character assassinate at sisirain ng integridad. Ganun po ang style ng mga ng mga DDS Ganyan po sila, puro fake news. Puro paninira. Kaya naman ito, sabi ko nga, expected natin na mangyayari to. So, yun lang po muna mga kababayan ang update natin kay Claire Castro. Ito na po, naglalabasan na mga lumang video na kung saan sinisiraan nila itong bagong PCO Undersecretary. Kabi-kabila po ang mga post ng mga DDS laban dito kay Yusek. At abangan natin, mga susunod pang araw, napakarami na ito sigurado mga kababayan, hindi nila titigilan etong si Claire Castro. At eto naman dito sa Maynila, nako,
Mag-isip-isip po kayo, ganito pala si Sam Versosa. Hindi pa po mayor yan. Paano kung naging mayor? Baka hindi na lang kayo pagbantaan, bigla na lang kayong gawa ng masama. Ha? May mali din naman siguro itong Brija na to, itong Brija, o Briha na to. Baka naman masyado ng below the belt ang kanyang mga sinasabi dito kay Sam Versosa, kaya na-visit na siguro etong kandidatong ito dyan po sa lungsod ng Maynila. Hindi natin alam kasi ang kwento nito eh. Pero mali pa rin para sa akin yung magbanta ka. Lalong-lalo na nakaharap ka pa, live ka pa dyan sa yung social media account. Nakakatakot, mga kababayan, nakakatakot. Kaya muli, sa mga batang Maynila, nako, ang piliin po ninyo ay yung totoong nagmamahal sa inyo. Siya po, si Mayor Hani Lacuna. At ibalik po natin siya dyan sa pwesto para magtuloy-tuloy ang kanyang programa na naumpisahan at muling maibalik ang Maynila sa number 1 dyan po sa National Capital Region at sa buong Pilipinas. Alright, so yun lang po muna. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.